panibagong Sabado na naman at tayo makakapakinig ng kanyang mga salita. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin. Tayong lahat ay yumuko. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo sa araw na ito na inyong pinagkaloob upang kami muli ay makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat sa buhay ng bawat isang naririto na kasama namin. Maraming salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So alam ko na excited na tayong lahat sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Tunghaya natin ang kwento natin ngayong araw na ito. Tingnan natin kung paano ang Diyos ay pinangangalagaan ang kanyang mga anak. So ready na ba kayo? Kung ready na tayo, tayong lahat ay umupo ng tuwid at mahanda ng makinig. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay may pamagat na pinakain ng Diyos ang mga Israelita sa disyerto. Ito ay nakasulat sa Exodus chapter 15 verses 22 hanggang chapter 16 verses 36. Pagkatapos ng kanilang pagtawid sa dagat na pula, ang mga Israelita ay papunta na sa lugar na ibinigay sa kanila ng Diyos. Tinawag nila itong lupang pangako. Matagal silang naging alipin sa Ehipto, ngunit ngayon sila ay malaya na at pinapangunahan ni Moises na lingkod ng Panginoon. Dahil matagal-tagal na rin silang naglalakbay sa disyerto, ang mga tao ay nauhaw. May nakita silang isang batis, ngunit ito ay napakapait, kaya naman hindi nila ito mainom-inom. Pumunta ang mga Israelita kay Moises upang magreklamo. Sinabi nila na mas mabuti pa noong sila ay nasa Ehipto, sila ay nakakainom. Naalala nila ang mga iyon. Ngunit nakalimutan nila ang mga kasamaang ginawa sa kanila ng Paraon at mga pagpapahirap na ginawa ng mga taga-Ehipto. Dahil dito, nanalangin si Moises sa Diyos upang tulungan ang mga Israelita. Tinigo ng Diyos ang panalangin ni Moises. Ipinakita niya kay Moises ang isang kahoy upang ito ay ihagi sa batis na mapait. Ang tubig na mapait ay naging matamis at ang lahat ng mga Israelita ay nakainom. Ganon din ang kanilang mga hayop. Ang Diyos ay patuloy ang pangangalaga sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Tuwing umaga, pinangungunahan sila ng haliging ulap. Ito ang nagtuturo sa kanila ng tamang daan upang hindi sila maligaw. Sa loob ng mahigit isang buwan na paglalakbay, nakarating ang mga Israelita sa ilang ng Sin. Doon sila ay nagtayo ng kanilang mga tolda at nagkampo. Naubos na ang kanilang mga pagkain, kaya naman nag-alala sila. Sila ay nabalisa. Nagsimula na silang magduda sa kakayanan ng Diyos na pangangalagaan sila. Bumalik sila kay Moises at sila ay nagreklamo dito, pati na rin sa kapatid nitong si Aaron. Nakakalungkot man, ngunit nasabi nila na mas mabuti pa daw ang kanilang buhay noon sa Ehipto kaysa ngayon. Kahit ganon, hindi nakalimutan ng Diyos ang mga Israelita. Sinabi niya kay Moises na ang pagkain ay bababa mula sa langit. Ginawa nga ng Diyos ang kanyang sinabi sa mga Israelita. Binigyan niya sila ng pagkain. Tuwing gabi, pinapadahal ng Diyos ang mga Israelita ng karne. Ito ay sa pamamagitan ng mga pugo na dumadagsa sa kanilang kampo tuwing gabi. Tuwing umaga naman sa kanilang paggising ay makapal na hamog ang kanilang nasasaksihan. Pagkawala ng mga hamog na iyon, makikita nila sa lupa ang maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Ito ang tinapay na bigay sa kanila ng Diyos at ang itinawag nila rito ay mana. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanila na kunin lamang nila ang mana na sapat sa kanilang pamilya para sa buong maghapon. Hindi sila pwedeng kumuha ng sobra. Huwag nilang kakalimutan na ang Diyos ang bahala sa kanila sa kinabukasan. Kaya hindi na nila kailangan pa munang magtabi ng sobra, kundi kumuha lamang ng sapat.
tingin nyo, sinunod kaya ito ng mga Israelita? Tignan natin. May mga Israelitang hindi nakinig sa Diyos. Sila ay naging ganid. Sabi nila, mas mabuti ng mas maraming makuhang mana na tinapay para may makain pa tayo bukas. Pero alam nyo ba ang mga nangyari mga bata? Dahil gusto nilang maging ganid at makapanlamang sa iba, kinabukasan, yung mga sobra nilang nakuhang mana ay inuod. Hindi na nila ito makain pa. Napagtanto nila na dapat sila ay nakikinig sa sinasabi ng Diyos. Bukod doon, meron pang isang nais ituro ang Diyos sa mga Israelita. Sinabi niya sa mga ito na sa ikapitong araw, ito ay araw ng pamamahinga, wala silang makukuhang mana. Ang araw ng pamamahinga ay para sa Diyos, kaya dapat ito ay gawin nilang espesyal at banal. So paano yun? Pag sa ikapitong araw, wala pala silang makukuha. Ano ang dapat nilang gawin? Dapat nilang gawin ang sabi sa kanila ng Diyos, dahil wala silang makukuhang mana sa ikapitong araw, tuwing ika-6 na araw, maaari silang kumuha ng doble. Hindi ito masisira kinabukasan. Sa tingin nyo, sinunod na naman ba ito ng mga Israelita? Sabi, pag sa ikapitong araw, ito ay araw ng pamamahinga, magpapahinga lang sila, kaya naman doon sa ika-6 na araw, kukuha sila ng doble. Tignan natin. Ay, marami na naman ang hindi nakinig sa sinabi ng Diyos. Hindi sila kumuha ng doble sa ika-6 na araw. Kaya naman, pagdating ng araw ng pamamahinga, wala silang makuhang mana. Wala silang makain, ganun din ang kanilang pamilya. Naisip na naman nila na sana nakinig na lang sila sa sinabi ng Diyos. Sa loob ng maraming taon ay pinakain ng Diyos ang mga Israelita. Siya ang nagbigay ng mga pugo, ng mana at ng tubig na maiinom na tumutugon sa kanilang kagutuman sa paglalakbay sa ilang. Kung sila ay mataimtim na susunod sa ipinag-uutos ng Diyos, tiyak na hindi sila magugutom. Dapat, lagi-lagi ay magtiwala lamang sila sa kakayanan ng Diyos. Dapat hindi sila mabalisa. Ang ating memory verse ngayong araw na ito, mga bata, ay nakasulat sa 1 Pedro chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Minsan pa nating basahin, 1 Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. So yun nga mga bata, ating